Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang sinasahod ko monthly as a nursing assistant dito sa Sweden sa hospital ako sa nagtrabaho. I-share ko sa inyo kung magkano nga bang kinikita ko every month. Magkano bang monthly ang sinasahod ko. Para to sa inyo, para ma-inspire naman kayo na baka gusto nyong mag-aral din katulad ko. Dahil dito sa Sweden, libre ang mag-aral. Yun nga lang, kung mag-aral ka ng full-time at hindi ka magtrabaho para mabuhay ka sa Sweden, kailangan mong umutang. Tulad ko, umutang ako para lang makapag-aral ako ng full-time na hindi ko na kailangan magtrabaho. Ayan, alright, sana ma-inspire ko kayo guys. So, bago tayo mapunta sa salary is, ilan oras ba yung pasok ko sa isang as full-time. Unang-una, sa isang linggo, pwede kami magtrabaho. We have rights to work 37.5 hours per week yan ha, hindi 40. Kasi ang full-time is 40 yung normal. Pero kami nagtatrabaho meron kaming rights na magtrabaho ng 37.5 hours. Pero yung trabaho namin na kailangan naming yung pagpasok, yung pasok namin is 40 hours per week, which is 8 hours per day. And pag nagtrabaho ka ng full-time, pero pag nagtrabaho ka naman ng time per hour, kahit anong oras ka, kahit ilang oras ka magtrabaho sa isang linggo as long na may trabaho. Pero hindi naman lagi. Tulad ko, duman ako sa time per hour diyan sa hospital bago ako na permanent. Per hour muna ako. Yung pinasok ko dati, nung nag-per hour ako, minsan wala, minsan meron. Depende kung may magkasakit, kailangan mo mag-jump in. Pero kung wala namang magkasakit, kung meron namang nag-day off or may nag-vacation, pwede ka mag-jump in. Pero hindi all the time, bibigyan ka nilang trabaho as long na hindi ka hihingi ng trabaho. Tapos ngayon, kasi nagtrabaho ako sa ospital, 1 month pa lang ako dyan. Bago ako nagtrabaho dyan is, naging student ako. Nag-UGT ako sa ospital for 1 month dyan kung saan ako nagtrabaho ngayon. Tapos, month of April yon last year. Tapos, May, sabi ko, tapusin ko muna yung school ko kasi matatapos na kami in the middle of May. Tapos, gusto ko man ng vacation 2 weeks bago ako mag-start. So, nag-start ako June. From June up to now, 1 year na ako nagtatrabaho. Pero from June to July, per hour lang ako niya nagtatrabaho. Tapos, July to October, per hour din yan. Pero full-time na ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon ng boss ko na bigyan ako ng full-time job. Yun nga lang, ang pinagkaiba doon is hindi ako nakapagtrabaho nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng schedule na 8 hours a day, more than 8 hours a day for 3 months kasi full-time na nga ako. Kaya lang, ang problema doon, wala pa akong papers na full-time, yung isa-sign natin na avtal, kung tawagin, yung kontrata natin. Hindi ko pa nakuha yung kontrata ko hanggang October kasi nga, inaantay pa yung person bibis ko. Person bibis, yung Erkestitel, nakatunayan na on the cottage ka ako kung tawagin dito sa Sweden, which is nursing assistance. 3 months kong in-apply yun from the day na natanggap ko yung certificate ko sa school, natapos na ako sa pag-aaral. Simula nung nag-apply ako noon, inabot ng 3 months. So from June hanggang sa October, doon ko palang nakuha yung title ko as nursing assistant. So, inabot siya ng 3 months. Pero sa 3 months na yun, nag-full-time job ako as per hour. So, ang kinita ako dyan is more than 160 hours a month. Kasi, walang limited sa akin dahil naman ako, per hour pa rin naman ako. Yun nga lang, meron akong schedule for 1 month or for the whole month. Kasi ang per hour guys, wala siyang schedule, kundi bibigyan ka lang trabaho kapag meron.
So sa akin, from the moment na naging permanent worker na ako, ayun, doon na ako nagkaroon ng fast job, ng fast schedule. So ngayon, ang pasok ko every day is 8 hours per day, which is full time yan. 37.5 per week. Tapos 19 to 20 days or 21 depende sa time na i-planning mo, kasi sa trabaho namin guys, meron kaming pagkakataon na pumili ng anong araw kami pwede magtrabaho. Tapos ano lang nila doon kung papasa ba, kung pwede ba to or kailangan palitan. Yun, doon kami may rights na mag-change ng schedule. But anyway guys, ang sinasahod ko sa hospital bilang isang nursing assistant workers per month is 26,000 kroner, which is if you count it in peso, which is kasi in 20,000, tika lang ha, titingnan ko. Ika-count ko lang guys ha. Wait. Iba pa rin yung guys, iba pa rin yung per month mo, tapos iba din yung overtime mo, kasi diyan mayroon kaming overtime guys. May overtime kami diyan sa trabaho namin. Halimbawa, magtrabaho ka ng panggabi, meron kang overtime niyan. Magtrabaho ka ng Saturday, Sunday, meron ka ring overtime niyan kasi holiday. Ang normal working days is Monday to Friday. Tapos, ayun, plus overtime, plus vacation, may payments di kami doon. Pero sa akin, nauipon ko yung vacation, kaya ngayon magagamit ko na siya while I'm on vacation. Kung isusuma natin guys, kung i-amount natin lahat-lahat ang sinasahod ko, umaabot ng 35,000 crown, which is umaabot ng 203,000 pesos monthly ang sahod ko. Pero hindi pa yan lahat-lahat ang makukuha namin. Hindi yan lahat-lahat makukuha namin dahil magbabayad kami ng tax. Dito sa Sweden, lahat ng nagtatrabaho obligasyon magbayad ng tax as magkano nga bang kinikita ko every month. At ano ba ang mga additional pa na nakukuha ko. Kung nakilala na mga Pilipino, meron akong kilala pero hindi ganong karami. Few lang. And sana sa mga nakakapanood nito ay ma-inspire kayo at makapag trabaho din kayo sa ospital. Tulad ko, kahit nahirapan man ako sa language, pero tiniis ko pero kinaya ko naman. Hindi naman siya ganun kahirap guys, hindi siya ganun kahirap na sa isip mo ang hirap naman itong pag-aralan, pero actually, in real life, hindi siya ganun kahirap tulad ng iniisip mo. So, as long na magtrabaho ka, tapos kumikita ka ng more than 1,000, magbabayad ka talaga ng tax dito sa Sweden. Compared to sa Pilipinas na hindi mo kailangan magbayad ng tax, kasi hindi naman lahat may trabaho, hindi naman lahat kumikita ng malaki. Dito, obligation mo magbayad ng tax. Kaya yung 203,000 peso na yan na monthly salary income ko is hindi ko yan lahat nakukuha, para lang sa kaalaman nyo. Dahil ang binabayaran ko ng tax, ang nakukuha ko lang dyan siguro abot ng 150,000 sa isang buwan. So 150,000 pesos isang buwan. So, babasan pa ng mga bills, mga bayarin. Siyempre, kakain pa ako. Siyempre, yung pambili ko pa ng mga gamit ng mga anak ko or sa akin. Yung mga pang beauty product ko. Kung minsan, bibili ako ng lipstick or mascara. Siyempre, kasama din yan. Pero anyway guys, malaki nga yung, for me, ikukumpara ko yung trabaho ko dati at ngayon, mas malaki yung kinikita ko ngayon. Kasi nagtatrabaho ako full time, isang work lang, ganun ang nakukuha ko. Kasi, before ako nagtrabaho sa ospital, ang kailangan kong gawin is magtrabaho ako ng 2 jobs para kumita ng ganun kalaki. Dito, isang jobs lang,
tapos may day off pa ako, 5 days, minsan 4 days pa yung pasok ko, minsan 3 days lang. So may day off ako ng minsan 3 days, minsan 4 days, depende kung paano ko plano yung schedule ko. Pero sa work na ito guys, mas maigi na magtrabaho, mas maigi na mag-work ka sa isang hospital kasi diyan may chance ka na halimbawa kailangan nila ng tao tapos wala silang mahanap, ikaw ang kukunin nila. Ang bayad sa'yo niyan double o minsan pa nga triple kasi nga syempre mahal ka, day off mo kinuha ka. So, syempre, mahal yan. Tapos, meron pa yung tinatawag nilang court vassal na halimbawa, yung schedule mo para bukas, halimbawa, magtrabaho ka ng panggabi bukas, kinabukasan. Tapos, today, nagtrabaho ka. Itatanungin na kanila, pwede mo bang i-move yung time schedule mo bukas for the day? Yung magtatrabaho ka instead na panggabi, magtrabaho ka ng pang-araw. Kung mag-oo ka, yan ang tinatawag ng court vassal. Mas malaki ang kita mo dyan. Yan talaga ang triple na bayad sa'yo. Mas malaki ang kikitain mo dyan kasi the whole pass, hindi, biroin mo 8 hours. O, diba? Babayan ka nila ng triple sa sahod mo na per hour. Dyan, kaya yan ang gusto namin na i-court vassal. Pero pag inside 10 days naman, i-move nila yung schedule mo. Pag mag-okay ka, meron kang extra dyan. Hindi naman siya ganun kalaki, pero meron pa rin kahit papano. Pero pag more than 10 days, nag-ask sila ng i-move yung trabaho mo, at nag-okay ka, yun, change lang yun. Wala kang kita doon, normal lang yun. Normal na payment lang yun. So, bakit mo gagawin, di ba? Ano mo na, mag-ask ka na. Wala namang masama kung mag-ask ka kung may extra yan o wala. So, anyway guys, yan ang kita ko every month. Sana na-inspire ko kayo guys, and sana maisipan nyo din na mag-aral. Hindi naman siya ganun kahirap guys mag-aral lang under cottage ka, which is nursing assistants dito sa dito sa kung saan ka. At saka madali lang proseso. 3 years lang yan guys. 3 years pwede ka nang makapagtapos ng nursing assistants. Ayan. So, kung isusuma ko, yung nangyari pa nga sa akin, mali yung nasabi ko dun sa boss for the first beginning, kung magkano yung gusto kong sahod. Mali yung nasabi ko kasi binigay ko sa kanya yung old amount ng sinasahod ko sa ibang company, binigay ko sa kanya. Ngayon, bumaba pa siya. So, dapat pala, mas mataas mong sasabihin para, ito tips din to guys ha. Mataas ang sabihin nyo. Kung wari, gusto niya ng 30 sa buwanan. Tapos, alam nyo namang hindi kayo mabigyan yan. So, dapat gawin mo na, taasan nyo na. So, kapag naghahanap kayo ng trabaho guys, lagi nyong taasan. Basta nakalimit lang dun sa, hindi naman sobrang taas kasi ma-overdue nyo naman yung yung sa inyo, pag nag-apply kayo, wag naman sobra. Yung katamtama lang. Yung sa akin kasi, nagulat ako. So, hindi ko na-prepare yung gusto kong salary. Kasi, syempre, ang hirap mag-aral, no? Tapos, ganun lang ang magiging sahod mo. Pero para sa akin, malaki na yan kung i-compare ko sa dati kong trabaho dahil 35,000 per kroner, which is 150,000 per month, compared to before na ang kikitain ko lang is 60, 70,000 nung nagtagalinis ako sa hotel. So, 'di ba? Malaki na. May kasama pa dun yung mga yung sa overtime mo dito. Well, full time na. Tapos, ang kailangan mo lang dyan is magtrabaho ka sa ospital ng 8 hours. Tapos, may vacation ka. Tapos, pag mag-overtime, meron ka din bayad. Sa vacation, may bayad ka. So, guys, kung ikaw may ano ka naman, yung gusto mong magtrabaho sa mga tao, I mean, yung gusto mo na ang trabaho mo is you take care of people, syempre mag-aral ka na. Ayan. And guys, thank you again for watching, and sana na-inspired ko kayo at may natutunan kayo sa mga ina-share ko, sa sahod ko. Hindi man kalakihan pero at least meron. Ayan. At sa masasabi ko lang is I'm proud sa aking trabaho dahil 1 year na akong nakapagtapos ng aking pag-aaral na matagal ko nang pinginangarap. Ayan. Sana guys, na-inspired ko ulit kayo. Ayan.
Please do like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakapag-like sa aking mga video dahil marami pa po akong gustong i-share sa inyo na journey ko dito. Ido-documentation ko yung aking journey dito sa Sweden para kayo ay ma-inspire na para pag dumating kayo dito sa Sweden, meron din kayong na mga may mapaplano na kasi mahirap kaya pag wala kang plano, wala kang goal, char. Ayan, thank you guys again for watching, and please don't forget to like, share, and subscribe, and that's it for today. Ayan, vacation ko na guys, and thank you for watching. Bye. Remember the days we were young.